Ayan na naman ha, hindi na naman po nag-iisip itong mga DDS. Alam niyo kung ano yung bagong argumento nila? Dahil daw ang photocopy ng documents ay pwedeng tanggapin sa korte, ibig sabihin daw, pwede na rin ibang bayad ang photocopy ng pera. Ah, seryoso ba? Magkaiba po yan. Una, ang photocopy po ng banknotes sa ilalim ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular 829, ang unauthorized na pagprint o pagkopya ng Philippine banknotes ay ipinagbabawal at may kaukulang parusa. Sige nga, tignan ko nga. Magpa-xerox kayo. Tingnan natin kung maipambayad yun o baka diretso presinto na kayo. Pangalawa, ang photocopy po ng dokumento, iba ang usapin niyan. May mga pagkakataon na tinatanggap ng korte ang photocopy bilang ebidensya, basta walang tunay na issue sa pagiging authentic. Sa katunayan po may naging desisyon ang Korte Suprema kung saan tinanggap ang photocopy ng death certificate bilang ebidensya sa isang kaso. Ebidensya sa korte ang pinag-uusapan. Kaya huwag po natin paghaluin ang magkaibang konsepto para lang maipilit ang isang argumento. Ang isang photocopy ng dokumento ay maaaring maging admissible bilang ebidensya. Pero ang photocopy ng pera ay hindi nagiging totoong pera. Yan po ang itatak nyo sa kukote nyo. Alam nyo ganyan na ganyan din po yung nangyari dahil nga dito sa naging impeachment trial, yung defense team ni Sara Duterte na iharap si NBI agent Calilo regarding po sa request na preservation ng video kung saan nagbanta si Sara Duterte. Dahil nga po electronic yung message or yung request galing kay Meta, in-screenshot at pinotocopy. In-explain din po doon yung naging proseso, no? At makikita natin yung original. At kaya nga bago mag-share ng mga ganyan, siguraduhin mo ng tama ang konteksto. Hindi lahat ng salitang original ay pare-pareho ang ibig sabihin sa batas. Kaya sa susunod, kapag manonood tayo, dapat naman intindihin natin yung pinapanood natin. Hindi yung pinanood mo lang, pero hindi mo naman inintindi at nakisakay ka lang sa naging trend para mag-viral. Ikakapahamak niyo pa yan. 5 to 10 years po ang imprisonment once na pinakalat mo o nagpa-xerox ka ng mga banknotes. Gamit po tayo ng utak